Recently nga, marami akong nakikita dito sa newsfeed ko na tungkol sa Maya Bank at yung sa kanilang Maya account at dun sa text messages na tungkol sa Maya na nagbo-broadcast daw sila ng fraud link. Kung saan once na maklik mo yung link na yon ay mapapalogin ka na akala mo legitimate link yon pero fraudster pala siya. So ngayon, netong umaga lang, around 6 AM or madaling araw 3 AM, 12 AM, netong November 9, ay talagang pumutok yung balita na merong GCash fraud na naman again and again. So ang issue mga tropa, yung fraudster nagsisend ng 2,000 sa kung kani-kaninong number na yung number na yon ay malamang sa malamang dun yon sa fraudster. At talagang outbreak to mga tropa, hindi lang isa, sobrang daming nawalan ng pera at iba't ibang number yung pinagsisendan. So netong umaga nga, nakita ko sa newsfeed ko etong post neto ni Kim kung sino man to. Sabi niya dito may nag-hack po sa system ni GCash around midnight. I-transfer niyo muna lahat ng funds sa ibang bank ASAP. Ito yung kanyang post dito. And nakita ko sa mga comment dito, napakaraming screenshot na iba't ibang tao na nawalan ng pera. So ang unang sinesend, 2,000 ng 2,000. Talagang makikita mo, minutes lang or seconds lang yung pagitan ng bawat pagsisend ng 2,000. So 100,000 daw yung nalimas sa kanya dito sa post ni Rose Gonzalez. So hindi lang siya, napakadami mga tropa kung iisa-isahin nyo yung nakapost dito. At syempre hindi natin maiiwasan din yung mga post din dito ng mga trollster. Pero no, talagang napakadami, kakaibang outbreak ata to, no? Parang napasok yung system ni GCash or hindi din natin masabi na baka inside job to. Previously, nagtatrabaho ako sa isang e-wallet company din pero hindi ko nasasabihin kung anong company yon. Na once na nandun ka sa isang team na yon or kung nandun ka sa accounting team, sa IT team, ay talagang ma-access mo yung mga data ng mga member ng mga e-wallets na yon. Pero kung may mga masamang bala ka talagang makukuha at makukuha mo yung mga amount ng mga pera dun no? Pero sana naman ito ay hindi inside job mga tropa. So kung ako sa inyo, alisin nyo na muna yung mga GCash balance ninyo dyan at i-transfer nyo na muna kung meron kayong mga bank. Even si Pokwang. Etong si Pokwang naman talaga ay kilala natin na artista. So dito sa post niya sa Instagram, sabi niya dito, naghahanap buhay po ako ng marangal, nagbibigay po ako ng hanap buhay sa mga single mom. Tapos isang umaga pagkagising daw niya, simot na ang laman ng GCash niya mga tropa. 30 numbers daw yung pinagsendan nung kanyang pera. So biruin niyo yun mga tropa. Alam naman natin na si GCash, bawat number na pinagsisendan natin, meron niyang OTP mga tropa. Pero eto mga tropa, no, based on my experience, meron akong pinagsendan din ng number pero hindi na ako naka-receive ng OTP, as in yung mismong first time pa lang ako nag-send dun sa number na yon, hindi rin kumagat yung OTP. Sa tingin ko, no, sana sa mga IT team or sa mga development team netong GCash ay etong glitch na to ay dapat ma-solusyonan to, no, mga tropa. Wala pa yung issue na ganito na nagkakaroon ng hacking. Personal experience ko, meron akong number na pinagsendan na hindi na ako nag-type ng OTP, as in dumiretso pa yon mga tropa kasi nag-cash out ako dun sa number na yon. Nag-send ako ng amount ng pera na first time pa lang ako talaga magsisend doon. Wala akong OTP na natanggap. So maaari sa maaari, merong kababalaghan na nangyayari dito kay GCash do, kasi based on my experience talaga to mga tropa. So eto, sabi ni Pokwang dito, 85,000 daw yung nawala sa kanya at etong isa sa mga kaibigan niya 45,000. So ano pa, etong mga artista na to, no, nawalan. So what more pa yung mga normal na tao na nawalan din ng balance dito sa GCash. So kung talagang na-access nila yung GCash, baka maaari nag-loan pa yan, nag-G-loan pa yan mga tropa, no. Makikita natin dito 2,000 ng 2,000 at iba't ibang number. Kasi kung makikita nyo sa inyong mga GCash, merong send to many. Ito yung isa sa mga bagong features ni GCash, yung send to many. Ayun, no, nakikita nyo, tig 1,000, tig 1,000. So 2,000. So 30 numbers daw yung pinagsendan ni Pokwang. So sabi ni Pokwang dito sa kanyang post, ano na daw nangyari sa SIM card registration. Pero mga tropa, para sa akin, etong SIM card registration na to ay useless dahil meron akong nakitang video mga tropa. Sinubukan niyang mag-send ng ibang picture dun sa pag-upload, no, na na-upload
approve pa din. At saka malamang sa malamang, alam nyo naman siguro sa pagre-register na yan, kahit anong mga pangalan or mga peki-peki yung isubmit nyo, talagang na-approve. Ewan ko na lang talaga. Kaya dapat talaga na yung SIM card registration na yan ay talagang iulitin. Yung talagang merong isang booth na dun lang talaga pupunta, yung hindi yung online talaga. Kasi dito, ma-access mo lang siya online na i-register mo. Ako na-experience ko, nag-travel ako sa abroad, sa Thailand. Bago ka magka-SIM card, kung saan ka bumili ng SIM, dun mismo nire-register yung iyong SIM card, no? Magpo-provide ka ng passport, tapos itatype yung details mo doon. Hindi yung ikaw mismo yung magre-register, no? Dun mismo sa pinagbilihan mo ng SIM, dun na mismo i-register yung SIM card mo. Sa atin kasi, bibili ka ng SIM, tapos ikaw na mismo magre-register, di ba? Kaya dapat ulitin tong SIM card registration na to, no? Napaka-useless niyan mga tropa. Napakadami pang mga nagpo-post din dito kung titignan nyo. Etong sa comment section neto ni Kim Santiago, kung iisa-isayin nyo to. Pero bago pumutok tong outbreak na to, no, sa Maya, ang dami na ring mga ganitong incident. So makikita natin dito sa GCash page, wala pa silang ulit na statement. So parang medyo patay malisya lang din sila GCash dito sa ngayon. Hindi natin alam kung anong ginagawa ni GCash na solusyon, na etong taon talagang ang daming issue na nagkaroon tungkol dito sa GCash, na etong early February nga, 'di ba, na sabi mawawala na daw yung GCash dahil nawala na sa Google Play, 'di ba? Ang daming mga ganong incident. Ayan, no. So may mga nagko-comment din dito na yung mga e-wallets daw na funds ngayon na nawala ay eto daw yung mga pinambayad sa anniversary. So ayan mga tropa, no, siguro dito na natin tatapusin yung vlogs natin. I highly suggest na alisin nyo na muna yung mga funds natin dyan sa GCash. I-transfer nyo na muna hanggat wala pang statement na pinoprovide etong si GCash dito sa incident na to. Sayang yung mga pera nyo kung malilimas siya, no? Lalong lalo na dun sa mga merong business ng cash in cash out, talagang malalaki yung pera ninyo dyan. At baka pag-interesan kayo ng kung sino man hackers yan or inside job na yan, 'di ba? Baka kung sino pang makinabang dyan sa pera ninyo, itabi nyo na muna, ilipat nyo, transfer nyo sa medyo secured, sa bangko, kung ano mang bangko yung meron kayo, 'di ba? Or i-withdraw nyo, ipambayad nyo ng bills. Sa akin, yung funds ko sa GCash ko hindi naman lumagpas ng 1,000, mababa lang. So ngayon, pinambayad ko na ng bill ng tubig and internet. So ayun, dito na natin nga tatapusin to. Like, share, and subscribe. More chismis to come. Bye-bye.